ilabas niyo po yung mga kinalain niyo po sa buhay, yung mga problema po ninyo. Lahat po ng mga i-open niyo po ngayon ay wala pong mali doon at i-assure ko po kayo na hindi po ito ma-share sa ibang tao. At kung ano po yung mga open niyo ngayon ay maiintindihan ko po. Saan niyo po gustong simulan yung problema po ninyo na gusto niyo po i-open sa akin? So, bale, ako nga pala si Philip Valera, taga Santa Rita. Siyempre, lumaki tayo sa kahirapan na kung saan lahat tayo nakadanas ng paghihirap, lahat tayo nakadanas ng lungkot, lahat tayo nakadanas ng hinagpis sa buhay. Wala namang taong talagang perfecto na masaya, walang pamilya na kompleto at walang pamilya na laging magkakasama-sama. So, bali nagsimula natin sa part na elementary, lahat tayo hinubog ng ating pagkatao sa elementarya na kung saan marami tayong natutunan, marami tayong pinagdaanan na kahit na nasa elementary days pa lang tayo, diyan tayo nag-umpisa na makakilala ng mga kaibigan, diyan tayo nakakilala ng una nating mga crush, puppy love, diyan tayo nakakilala ng ating mga teacher na magagabay sa atin hanggang makapagtapos. So, bali yung lahat ng yon sa elementary days, ginawa ko siyang inspiration, ginawa ko siyang hakbang para sa susunod na hakbang na aking buhay. So, syempre elementary, hindi pa natin masyadong alam kung ano mga problema. Lahat tayo parang iniisip natin, gusto na nating tumanda, gusto na nating lumaki kaagad. Kasi nga, yung mga ate at kuya natin, nagagawa nila yung gusto nila sa high school, sa college. Not until na tayo naman yung nag-high school, nag-college, senior high, so etc. Marami din tayong pinagdaanan na kung saan parang gusto na natin ulit bumalik sa pagkabata. Isa na dyan nung pumasok tayo sa high school, malaking pagsubok at malaking challenges para sa atin na papasok tayo na alis yung nakasanayan natin sa elementary. So, nung high school, yan naman tayo unang nagkaroon ng totoong kaibigan na makakasama natin. Siyempre, may aalis, may matatanggal, may mga darating, may mga bagong makikilala. So, high school, may mga broken hearted din na experience like mga crush din, mga boyfriend, girlfriends, ganyan. And yan din natin natutunan kung paano tayo magpapatuloy pa sa next. For example na lang, papasok tayo na kulang sa baon, kulang sa tulog, maraming ginagawa sa bahay. Tapos pag uwi sa bahay, away pa ng parents. Siyempre, lumaki naman ako sa pamilya na hindi siya perfecto talaga. Parang si Papa, imbis na unahin kaming family niya, mas inuuna niya magpakasasa sa alak. Pero syempre, hindi ko rin siya masisisi kung yun yung way niya para mas makaramdam ng kapayapaan sa buhay niya, which is mali kasi meron siyang family eh. Dapat yung family niya inuuna niya. Dapat meron siyang wife na si mama na dapat inuuna niya kung ano yung kapakanan at yung responsable niya sa buhay. Siyempre, hindi ako lumaki na laging nakasuporta yung papa ko sa akin. Laging si mama. Birthday, graduation, event sa buhay ko si mama kasama ko. Kaya parang lumayo talaga yung loob ko kay papa. And hanggang sa makagraduate ng high school, college, ganyan. Siyempre na-witness ko rin na si papa talaga parang hindi niya gusto yung responsibilidad niya sa akin. Parang ang hirap lang na ipilit pa yung sarili namin na baka magbago pa siya, na baka siguro nagkaroon ng time mag-usap-usap or magkakabanding, pero wala eh. Hanggang sa talagang namulat ako sa buhay, hanggang sa mas sinubok na ako ng pagsubok sa buhay na wala si papa. Syempre may mga times na kailangan ko yung papa ko, pero syempre wala rin akong choice kung ipagpipilitan ko pa. Parang ako lang yung makagiging kawawa. Kaya lumaki talaga ako na si mama laging kasama ko. Not until na pagpasok sa college, syempre yung mga pagsubok natin sa elementary days, sa high school, senior high, parang paumpisa pa lang siya compare sa college. Kumbaga sa college talaga magsisimula yung totoong laban sa buhay. Hindi porket college ka na, easy na lang, college ka na, matanda ka na, magagawa mo na yung gusto mo, which is wrong. Na yung akala ko nung elementary ako,
gusto ko na talaga mag-college, gusto ko nang tumanda kasi marami akong gustong gawin na hindi ko magawa dahil nung bata pa lang ako. Not until na-realize ko na ang sarap pala maging bata kasi pagpasok mo ng kolehiyo, diyan mo na ma-realize at ma-experience yung mga depression, stress, anxiety, walang tulog, walang kain dahil sa binubuhos mo yung sarili mo sa pag-aaral na kung saan kahit na kahit na ibigay mo yung best mo, darating pa rin yung time na mapapagod ka, susuko ka, pero hindi yun rason para tumigil ka. Kasi yun yung lagi ko natututunan kay mama. And syempre nasanay din tayo sa senior high school and high school na with honors tayo lagi. First broke up ko sa college is yung binigay ko yung best ko sa academic, binigay ko yung best ko, yung time ko, nagkanda puyat-puyat sa pag-aaral, and then dumating yung time na bigayan na ng grades or makikita na namin yung grades. Syempre na lumo ako, na nalungkot nung nakita ko yung mga grades ko na hindi na pala siya gaya nung sa high school at sa senior high na nakasanayan mo na laging line of 9, line of 8, na wala kang line of 7. Pero ngayon sa college parang normal na yung line of 7, pero syempre hindi siya madali sa umpisa na tanggapin na kahit binigay mo yung best mo na nagpakapagod ka, kulang pa rin palaga, kulang na kulang. So naisip ko na lang na hindi na importante yung Latin honors, hindi na importante yung mga awards, hindi na importante kung ano yung makukuha mo after mo mag-aral. Ang naging importante is paano mo malalagpasan yung araw-araw na pagsubok. Kasi nga, college na yun eh, hindi na siya yung basta-basta lang na madadaan sa floor wax, sa teacher, madadaan sa paglilinis sa teacher, which is ikaw na talaga gagawa ng paraan para paano ka makakarating sa gusto mo. Binigay ko yung best ko, binigay ko yung lahat na puyat. Same of that na kahit naibigay mo yung best mo, kung hindi mo pa rin talaga pagtutuunan ng pansin or bibigyan ng focus yung sarili mo o yung tao na nakapaligid sa'yo, may kulang talaga eh. Hindi porket na nakafocus ka lang sa ACADS, hindi porket na nag-aaral ka na mabuti is magiging mabuti yung rason or yung magiging result. Kasi kung napapabayaan mo rin yung sarili mo, malaking effect siya na baka hindi ka umabot sa dulo kasi nga okay naman yung pag-aaral mo pero yung health mo, yung mental health mo, physically health mo, wala. So natutunan ko bago ako graduate na dapat balance, wag mong i-focus lahat ng time mo sa ACADS. Magbigay ka rin ng time sa sarili mo, magbigay ka ng time sa friends, sa family mo. And then nung natutunan ko yung time na yun, doon naman nagkaroon ng pinakamalalang heartbroken talaga sa buhay ko na kung saan nagkasakit si mama. Na-experience ko yung pabalik-balik sa ospital, na-experience ko yung babantay mo siya sa ospital, yung magkakapuyat ka, galing ka sa school, kailangan mo dumiretso sa ospital kasi kailangan nga. Wala siyang kasama sa ospital, wala magbabantay. Yung feeling na ang dami nyo namang magkakapatid, yung ang dami nyo namang magkakasama sa bahay, kaso may isa walang nakasama si mama mo. Kaya ang sakit sa part na ang hirap i-manage yung time na nag-aaral ka na mabuti, pagiging mabuting kaibigan, kamag-anak or family, tapos si mama pa na mas kailangan ka. Kaya parang nagtuon ako ng time at ng pansin kay mama kasi nga walang anak ang hindi makatiis kay mama, sa mama nila. So bale, nasanay na lang ako sa setup na after school pupunta naman sa hospital para magbantay. Inasikaso ko si mama, and then minsan nasabi niya na tama na kasi nga parang naawa na rin siya sa akin, naawa din siya sa setup ko, sa setup namin na after school hospital, and naawa din siguro siya sa kung ano pa yung dapat na paglaanan ko ng oras bukod sa kanya. Pero hindi ko siya masisisi kasi nga ina natin siya. Ang mga ina natin lagi nilang inuuna yung sarili, kapakanan ng mga anak nila, kasi nga imbis na ituon nila yung oras sa kanila, mas gugustuhin nilang ituon natin yung oras natin sa iba na mas priority, which is mali ni mama kasi akala niya nagiging paasikaso na lang siya. Akala niya siguro paano ba to, parang naisipan niya nagiging pabigat siya. Kaya lagi kong sinasabi kay mama na kahit anong mangyari, pagsasabayin ko yung pag-aaral ko, pagsasabayin ko yung pagbantay sa kanya, pag-alaga.
At yun na nga nagkatotoo na dumating yung Madonna and Child ceremony na kung saan isa na kaming ganap na student midwife na kagaya ni Mama ay registered midwife din siya, kaya siya ang naging inspirasyon ko sa buhay. So, nung time na yon, gustong gusto ni Mama pumunta sa pinning cupping. Pero ang inisip niya, baka pag pumunta siya, siya lang yung magiging catch of attention, na baka mamaya imbis na yung program siya yung asikasuhin, baka mamaya siya yung pagtinginan, imbis na nasa program asikasuhin lang si Mama, which is ayaw niyang mangyari, na gusto niya moment namin, gusto niya moment ko yon, kaya hindi siya pumunta. Yun yung pinakamasakit kasi hindi niya man lang nakita na pag-akyat ko sa stage na isa na akong ganap na student midwife, na nasa proseso ako para maging registered midwife. Gusto ko siyang pumunta that time kasi ang gusto niya, moment namin yon, gusto niya hindi maalis yung attention sa amin, kaya mas pinili niyang matira sa bahay, hindi siya pumunta. Pero okay lang yon kasi yung pag-uwi ko naman is binigay ko lahat ng mga natanggap kong flowers na dapat para sa parents, yung tribute to parents sa flowers, binigay ko yon sa kanya. And then yung mga gifts na binigay sa akin, mga flowers, binigay ko rin sa kanya kasi nga kahit na ano yung narating ko doon, wala lahat yon kung hindi dahil sa kanya. Wala lahat yon kung nasan ako kung hindi dahil sa kanya, dahil sa pagsasakripisyo niya, sa pagod niya at sa pag-aasikaso sa akin mula paggising hanggang sa pag-uwi, pag-uniforme ng pag-plancha ng uniforme ko hanggang sa pag-ready ng almusal, lunch, at pag-uwi kakain na lang ako. Not until na dumating na naman yung pinakamasakit na part sa buhay ko, yung nawala si Mama. Kasi 2 years siyang naghihirap sa sakit niya, lung cancer. And hindi namin alam na matagal niya na palang iniinda yun. Tinago niya parang kumbaga ayaw niya talaga maging pabigat siya. Ayaw niyang isipin na siya yung magiging pagtutuunan namin ng pansin. Mas gusto niya na ituon na lang namin yung oras namin sa mga kapatid namin, sa mga kaibigan namin, sa pag-aaral namin. Na kumbaga tinago niya yung sakit niya para hindi kami mag-alala. Yun yung masakit kasi lagi niya kami inuuna, lagi niya kami ginagabayan, lagi niya kami nasikaso at inalagaan sa tuwing may sakit kami. Kung kailan siya naman yung nagkasakit, lagi naman kami naging busy. Busy sa school, busy sa lahat, na nawalan kami ng time kay Mama. Na minsan, aminin ko na minsan nagagalit ako kay Mama kasi bakit siya nagkaganon. No, kung imbis na sinabi niya sana mas maaga na may sakit siya, naagapan pa sana hanggang sa naging yung setup namin sa bahay, naka-oxygen na lang siya, ganun. And then after ng pinning ceremony, pina-check up ulit namin siya sa hospital, and then sabi ng doktor, tanggapin na lang namin, ibigay namin lahat ng gusto niya kasi nga ilang araw na lang matitira si Mama, or ilang araw na lang siya mamumuhay sa amin, kasama namin siya. Kaya pumirma kami na discharge paper para tanggapin na lang na sa bahay na lang si Mama magpapagamot or antayin yung oras niya. Yung time na yon napakasakit kasi sa akin mismo sinabi ng doktor na ilang buwan na lang si Mama mo, 2 buwan, kung naalala ko pa, 2 buwan na lang daw si Mama. Si Mama naman that time walang kare-reaction, parang alam niya na talaga, gusto niya na rin, ayaw niya na makipaglaban, parang napipilitan na lang siya kasi nga inasikaso namin siya. Nakaka-proud si Mama kasi kahit na may pinagdadaanan siya, nasa in pain siya na moment, ang dami niyang pinagdadaan ng sakit, inuna niya pa rin talaga kami, inuna niya pa rin mga anak niya kasi wala namang ina ang hindi makatiis sa kanilang anak, diba? Proud na proud ako kay Mama kasi kahit na nagkakasakit siya, hindi niya inisip yung sarili niya, mas inisip niya pa rin yung magiging buhay namin kapag lagi kami nakatuon sa kanya. So umuwi na lang kami, tinanggap na lang niya. And then syempre nung umuwi kami, yan na nag-start na naka-oxygen na lang siya sa bahay, para inaantay na lang namin yung oras niya, inaantay na lang namin yung time na babalik siya kung saan siya nanggaling, which is kay Lord. Nung una mahirap tanggapin, pero walang choice dahil hindi natin hawak yung buhay natin. Walang choice kasi hindi natin pwede extend yung buhay ng bawat isa.
Kasi kung ano yung time or kung ano lang yung oras natin dito, hanggang doon lang talaga. Kaya dapat habang nabubuhay tayo, ibigay natin yung best natin. Gawin natin kung ano yung responsibilidad natin bilang tao at bilang part ng family. Diyan ako proud kay mama kasi kahit na nawala na siya, ang dami niyang tinuro, ang dami niyang iniwan na alaala na magagamit ko sa paglaki ko, sa paghubog ko bilang tao. At syempre, lahat ng payo at ng aral ni mama na iniwan sa akin, babaunin ko yon hanggang sa lumaki ako, hanggang sa maging ganap na professional, o kaya hanggang sa matupad ko mga pangarap namin na kahit wala na siya. So, syempre mahirap pawalan ng ina dahil nga nakasanayan mo simula bata, kasama mo siya hanggang sa ihatid mo siya sa huling hantungan, na napakasakit kasi hindi ko maisip na akong anak ang maghatid sa kanya sa huling hantungan niya. And syempre, walang choice kundi tanggapin kasi yun yung will ni Lord. Siguro may mas better plan siya para hindi na maghirap si mama. Yun na nga lang yung ginagaslight ko yung hindi na siya maghihirap, hindi na siya mag-oxygen, hindi na siya tutusukan ng kung ano-anong gamot para lang mag-extend. Alam kong lumaban si mama pero alam ko rin pagod na siya. Alam ko yun, ramdam ko kasi walang time na sinabi niya na lalaban siya hanggat kaya niya. Pero siguro dumating na rin yung time na ayaw niya na, gusto niya na rin magpahinga, kaya binigyan na lang din namin yon. Lahat ng gusto niya binigyan namin. Kaya no regrets nang nawala siya kasi naibigay namin yung love and care na deserve niya. Kahit na walang-wala pa kami noon, naibigay ko yung best ko para maparamdam kay mama na mahal ko siya. Kaya yun. Sobrang bigat ng pinagdaanan. Oo, mabigat pero walang choice. Sabi ko nga walang choice kundi tanggapin. Kasi nga 'di ba? Wala namang may gusto nung nangyari. Walang may gusto pero kailangan tanggapin. Kasi kung ano man yung plano or kung ano man yung mangyayari sa susunod, may plano si bro kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nasa sitwasyon o nasa posisyon natin ngayon. Dahil mas inuhubog nila tayo, mas china-challenge tayo kung paano tayo mas magiging matatag, kung paano tayo mas magiging malakas sa mga pagsubok na mararanasan natin sa buhay. Sa lahat ng sinabi mo kanina, inopen mong mga problema, saan ka pinaka-nahirapan? Lahat mahirap pero mas nahirapan ako dun sa part na nawala si mama kasi nga walang anak ang may gustong ihatid yung magulang nila sa huling hantungan nila. Maraming salamat sa pag-open. At i-assure kita na lahat ng mga inopen mo ay dito lamang sa atin. At hindi ko yun i-share sa puso naman at hindi ko i-judge. Lahat ng mga inopen mo ay walang kasama doon at naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman. Salamat. Magandang araw. Kamusta naman yung araw mo ngayon? So far, okay naman and syempre nakakaraos sa araw-araw na ako. Diba nung kahapon, napag-usapan natin yung about kay mother mo, yung nawala siya. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman parang halo-halong emotion talaga kasi yung sa nararamdaman mabigat pero kailangan dalhin mo siya kasi pag nag-traffic ka hindi ka makakausad sa mga susunod pang araw. So yung minsan natutuwa, nasasayahan kasi nga iniisip ko na lang na si mama nagpapahinga na iniisip ko na wala na siyang maraming sakit dito. At syempre masakit din na part na yung mga nakasanayan namin ginagawa dati. Nag-a-adjust ako na kumbaga yung mga palagi kong kasama siya kumain. Ngayon hindi ko na magagawa yung pag-misa namin kada every Sunday. Ngayon mag-isa ko na nagsisimba. Tapos yung mga every kapag paldo naman sa budget, kumakakain kami sa labas. Pero ngayon, parang ang labo ng mangyari kasi hindi siya malabo, talagang hindi na mangyayari kasi talagang wala na nga siya. Pero yung part na masaya kasi tinatanggap ko siya every step by step na kailangan kong tanggapin kasi pag hindi ko kayang tanggapin, hindi ako makakausap. Kumbaga, may process kasi yun. Parang need ko rin mag-heal para naman mas maging masaya si mama sa taas.
Kasi pag nakikita niya rin ako na nagdurusa pa, na nahihirapan, mas mahihirapan siya. Kasi wala namang ina ang kayang makita yung mga anak nila na nahihirapan na nagluluksa. Kaya every time na inisip ko na lang na wala na si mama, iniisip ko rin na nag-abroad na lang siya para darating yung araw na makikita kami at magsasama ulit. Ngayon na na-open mo yan, ano yung mostly ng mga ginagawa mo para maging okay ka? Or kung ano yung mga libangan mo para maging Siyempre, okay? yan. Marami yan. Siyempre, first of all, na libangan talaga. Yung hangout with friends, rides, ganun. Tapos, kahit sino, inaaya ko, mga best friend ko. Minsan kayo, siyempre, hindi naman nagtutuloy yung schedule. Kasi talaga, kailangan talagang libangin yung sarili. Punta ka sa dagat, kumain kong barbecue, or mag-rides ka. Basta talaga yung makapagpagaan ng loob mo. Kasi, doon mo makikita or doon mo mararanasan yung peace na hinahanap mo. Kasi every time na nakakagala ako, na nakaka-banding ako with friends ko, doon ko na experience na kahit na nawala si mama, doon lumabas or doon lumutang kung sino talaga yung mga taong nandyan para sa akin. Parang nawalan man ako ng ina, andyan pa rin mga kaibigan ko, andyan pa rin kayo na nakasuporta at nakaalala sa akin. And syempre, yung paglibang-libang na yun, hindi siya totally na makakapagpakalimot sa akin sa nangyari. Pero may 50-50 siya na makakaramdam pa rin ako ng happiness or ng enjoyment sa buhay ko. Kasi hindi porket nawala si mama, kailangan masira na rin buhay ko. Kumbaga, hindi mo pwedeng sirain or guluhin yung buhay mo dahil nawala yung isang tao. Bagkus gawin mo yung inspiration na nawala sila. So dapat mas nakikita nila yung nangyayari sa'yo. Kaya dapat pakita mo na masaya ka, pakita mo na nakakaraos ka. Dahil kapag nakikita ni mama yon, masaya rin siya sa kanyang paggawa. Nakikita ko parang mahal na mahal mo talaga si mama mo. So, sa mga memories na ginawa niya ng mama mo, ano yung mga memories kaya na hindi mo makakalimutan? Yung, syempre, yung hindi ko makakalimutan talaga, yung unang pasok ko sa school, yung ihahatid ka niya, nakaready yung mga foods mo, yung uniform mo, nakaready na. Tapos yung kahit na walang baon, basta uuwi ka na lang ng lunch, nakaready yung pagkain mo. Tapos, kada may sakit ka, syempre andyan sila lagi yung una natin. Sila lagi yung unang lumalapit tumutulong sa akin. Inaalalayan tayo, tapos yung mga pagsisimba namin every Sunday, syempre laging leader. Kasama namin si God sa mga success namin sa buhay. Tapos yung graduation, syempre nakaabot pa siya ng graduation ko ng senior high school. Tapos yung mga pinning ceremony sa midwife department. Kaso, yung pinaka-unmemorable talaga, yung siya yung kasama ko araw-araw, gabi-gabi sa bahay. Yung talagang siya yung kasama ko simula bata hanggang sa kung nasan man ako ngayon. So, parang sino lamang yung mga pinagkukuhanan mo ng strength para magpatuloy? Siyempre, number one si God. Kasi kung hindi ka kakapit kay God, kahit na sino pagkapito mo, walang-wala ka talaga. Kaya number one si God. Siyempre family na rin, kaibigan. Dahil kapag sumuko ako, mas malulungkot sila. Parang sa akin di sila humugot ng lakas. So dapat may mas hugutan ako ng lakas. Ngayon na na-open mo yan, ano yung nararamdaman mo ngayon? Medyo gumaan siya. Gumaan talaga yung pakaramdam ko na every time na nagkakaroon tayo ng communication, one-on-one talk, parang mas na-open ko yung feelings at yung emotions ko na minsan hindi ko na-open sa iba dahil syempre nahihiya, nauna ng takot o baka mahusgahan. So, about dyan, may mga gusto ka pa bang sabihin? May gusto ka pa bang idagdag? Dahil sa araw naman na ito, parang gumaan naman yung pakiramdam ko ngayong araw. At maraming salamat dahil nagkaroon kayo ng ganyang subject or activities na nagkakaroon ng mga taong nahirapan mag-open ng emotions or feelings nila sa ibang tao. At yun yung nagiging way para mas makagaan siya ng pakiramdam ng tao. So, ngayon na na-share mo yan is lahat ng na-share mo sa akin, simula pa lang nung una na sinabi ko sa'yo, lahat ng i-share mo sa akin is parang mali.
At kung ma-share mo is, hindi ko to ma-share sa ibang tao at mag-i-stay naman dito. Salamat sa pag-open. Magandang umaga. So, ngayon ano naman, kamusta ka naman ngayon? So sa 2 days natin nagkaroon ng one-on-one conversation. Mas yun pa rin na naging thankful ako na nagkakaroon ako ng araw or kaibigan na talaga na pag-open at napag-share ng mga problema. So, ngayong araw na to, may mga gusto ka bang ikwento, may gusto ka bang i-share sa akin, kahit random yan. Willing akong makinig kung ano yung gusto mo i-share ngayon. So, bale ang siguro may share ko ngayon yung mga nagdaang araw na mga naging nangyari sa araw-araw. Yung mga pagpasok sa trabaho, ganun. Siyempre, meron yung sa work na hindi maiwasan yung tampuhan o yung mga away ng mga katrabaho. Pero, part naman siguro yun ng work. Parang part yung na maging mas matatag at mas maging independent tayo sa buhay. Kasi kapag hindi tayo nakaka-encounter ng ganun, parang ang boring ng buhay. Parang mas okay yung may konting problema para doon mo makikita or talaga mame-measure kung gaano kakatatag at gaano kakalakas. So, this past 2 days sa work, syempre stress, tapos kakapagod, tapos minsan pag uwi, hindi pa okay sa bahay. Pero, inisip ko na lang talaga na part yun ng buhay. Kailangan talaga mayroon din sad story na hindi dapat laging masaya. Kaya yung mga nagdaang araw na yun, parang sabi ko, hindi ito yung makapagsuko sa akin. Parang kailangan ko lang magpahinga konti, kailangan ko lang din ng break. Parang this few days na nababad sa trabaho, mas na-realize ko na nung kabataan natin, talagang ang saya pala mag-aral, ang saya mabuhay, ang saya gumala. Pero habang tumatagal talaga, tumatanda tayo, parang hinuhubog tayo ng mga responsibilidad sa buhay. So, sabi ko dati, gusto ko nang tumanda. Kaso ngayon nasa age na tayo na gano'n, tapos may work na rin tayo. Parang mas nainggit na lang ako sa mga students na yung problema is mag-aral lang. Ang problema yung kung saan sila kakain after class. Pero kasi ngayon sa mundo na natin, parang lahat na nagiging problema. Pero sabi ko nga, lahat ng problemang yun, part yun ng life na kailangan natin ma-overcome, mapagtagumpayan. Kasi once na pain na tayo dun sa problema na yun, tayo ang magiging talo. Magandang umaga ulit. Ngayon na naman is magkakaroon na naman tayo ng peer counseling. So, kamusta naman yung araw mo ngayon? Yung araw ko naman ngayon is halo-halo. Talagang pagod. Paggising pa lang sa umaga, nagharap na ng almusal. Pero okay pa rin naman. Okay ka naman ngayon. Okay. So, ngayon is, syempre, may mga gusto ka bang ikwento, may gusto ka bang i-share, kung ano yung pinagdaanan mo ngayon. Ang siguro may share ko ngayon yung sa paghalo bilang sa mga kaibigan ko na talagang nag-iba na yung bonding ng isa't isa. Talaga ang hirap na magtugma ng mga schedule sa mga friends. Meron time yung nakaplano na kayo, nalalabas. Kaso biglang ang lakad naman yung isa, may pasok yung isa. So nakaka-cancel din. Pero inintindi na lang natin kasi talagang nagkakaroon talaga tayo ng responsibility sa isa't isa na hindi porket ako nagtatrabaho na sila nag-aaral. Hindi lahat tugma yung schedule. Kaya sabi ko, siguro kung magkakaroon kami ng time na gumala, siguro pag matanda na talaga kapag may mga anak na. Pero sabi ko nga, intindihin na lang kasi may mga kanya-kanya tayong schedule. So, ano kaya yung mostly kaya na mga problema na nai-encounter nyo? Bakit hindi nagkakatugma-tugma yung mga time nyo? Siguro dahil yung isa, parang sila Hana is busy sa thesis nila. Sila Raisin naman sa Lorma, talagang malayo. Sila Justin naman, busy rin sa criminology internship nila. Tapos ako naman, nagka-work na rin. Pero hindi yung nagiging hadlang para magtugma-tugma yung time or banding namin. Na talaga naglalaan kami ng time na kahit isang araw man lang or kahit half day, makagala kami. Kasi iba pa rin yung feeling na nagkaroon kayo ng banding sa isa't isa, na nagkakaroon kayo ng open forum na magkakaibigan. Talaga ang
parang safe place mo na yung pag-open ng mga problema niyo, yung about sa studies, about sa ACADS, about sa mga nangyayari. Yung parang ganito ba naman. Pero doon lang sa part na mas comfortable ka dahil hindi ka nila i-judge yung kung ano yung sasabihin mo sa kanila lang din hindi makakalabas. Parang ganito nga, 'di ba? Kaso may mga time din talaga na hindi nagtutugma dahil nga sa schedule. Pero sabi ko nga, kahit na magka-conflict man yung schedule, gagawa kami ng paraan para matuloy kung ano yung binabalak or pinaplano naming outing. Ano kaya yung mostly na paborito niyong ginagawa ng mga kaibigan mo? Yun na, yung lagi naming panonood ng sunset, yung kada hapon talagang gusto naming maabutan yung sunset sa Eco Park man or sa Baywalk dito sa Agoo. Dahil parang every time na umakyat or bumababa yung araw, talagang feeling namin is kami yon na lulubog man sa katapusan ng araw. Pero darating araw na babangon at uusad ulit yung araw. Parang sinasabi niya na hindi porket sa araw na yun is lumubog ka, is palagi ka lang na nasa baba. Darating yung araw na talagang, darating yung point na nasa taas ka naman. Yung ma-experience mo rin yung mga magaganda at mabubuting experience na talagang ita-treasure mo. Tapos kakain kami ng mga barbecues, street foods like that, mga balot or mga isaw. Tapos kung ano-ano talaga. Tapos meron din yung nagkaroon ng ride sa plaza. Syempre, hindi naman namin pinalagpas yung sasakay kami sa mga carousel, sa Vikings or sa mga rides sa plaza. Tapos nagtatry din kami ng mga perya, yung tataya kami. Tapos pag natatalo, nanghinayang kami na dapat binili na lang namin sa ganito, binili na lang namin sa gamit. Pero yung moment at yung happiness na yun, talaga iti-treasure. Siguro nawalan man kami ng pera, nagkagastos man, or nagkaroon man ng mga sugat or sakit sa katawan. Pero yung memories talaga yung hinahabol na hindi makakalimutan. Anong nararamdaman mo kapag kasama mo yung mga kaibigan mo? Siyempre, masaya. Kasi sa nagdaang araw talaga nakaka-stress yung trabaho, nakakapagod. Pero darating yung araw na magkikita-kita kayo, parang back to zero ulit, naka-recharge ka na naman. Yung feelings, yung moment na napagod ka, parang nawala lahat yun dahil nakaranas ka ulit ng tumawa, nakaranas ka maging masaya, nag-open forum, tapos yung mga problema nyo, talagang na-share. Kumbaga yung problema na sinasolo at dinidibdib mo. Pag naibahagi mo yun sa mga totoong kaibigan mo, talagang makakaramdam ka ng gaan sa pakiramdam. Nakikita kong mahal na mahal ng mga kaibigan. Siyempre naman. So, ngayon na na-open mo yan, may gusto ka pa bang idagdag? Ngayon, wala naman na. Kasi talagang this past few days naman is umu-okay naman yung usad ng buhay natin. Pero okay naman yung relationship nyo ngayon ng mga kaibigan mo? Okay naman siya. Kahit na nagkakaroon ng tampuhan, naayos naman siya kaagad. Naman siya. So, ano namang na-feel mo ngayon na na-open mo yan? Ganun na naman. Pero mas talagang umuibawaw na yung pagkasaya, yung pagkagaan ng pakiramdam ko. Kasi kahit na wala man ako ma-share na nagdaang araw na problema, na-share ko pa rin yung mga naging happy moments namin with friends. At na-share ko is bumabalik na naman, nare-refresh sa utak ko na naging masaya ako that day na ngayong araw na alala ko. Talagang nare-refresh at nag-flashback yung mga memories. Natutuwa ako kasi ganyan yung nafe-feel mo. So, lahat ng mga inopen mo, palagi ko namang sinasabi na hanggang dito lang yon. At walang mali sa mga sasabihin mo at kung ano man yung gusto mong i-share is andito lang ako. So, maraming salamat sa pag-open. Maraming salamat po. Based sa mga sinabi mo, nakikita kong madami kang responsibility. Tatanong ko sana kung isa ka bang breadwinner? Yes, syempre, ina-acknowledge ko na yung sarili ko as a breadwinner kasi doon pa lang sa nakapagbigay ako sa mga kapatid ko, sa mga family, sa mga pamangkin ko, iniisip ko talaga na isa akong breadwinner kasi parang kung hindi ako mag-work, kung wala akong may bibigay sa kanila, pakiramdam ko lang naman. Pakiramdam ko is parang nagiging useless ako sa kanila. Parang kailangan may maibigay ako sa kanila every time na magkaroon ako ng pera, every time na meron akong gamit, kailangan meron din sila. So parang yung work ko talagang nakadepende talaga sa family ko. Kaya inisip ko na breadwinner ako. Kaya every time na wala akong maibigay or
maibahagi sa kanila ng mga pera man yan, pagkain or gamit, iniisip ko talaga na parang talunan ako, parang wala akong maibigay o may tulong sa kanila dahil alam ko rin nagipit din naman sila. Pero dahil nga sa situation natin na hindi naman tayo ganang kayaman, talagang nagsusumikap talaga tayo na magkaroon ng salapi para may panggastos sa araw-araw. Kaya as a breadwinner, hindi siya madali kasi dumaan din tayo sa paghihirap, dumaan tayo sa maraming problema. Yung nag-aaral pa lang tayo, pinag-aaralan natin yung sarili natin, pumasok tayo sa isang part-time job sa palengke, magtinda ng butas para matustusan yung pag-aaral at gastusin natin sa buhay. Saka na rin yung hindi na rin siya dadagdag sa problema ng parents natin na saan sila kukuha ng pangbaon sa atin, saan sila kukuha ng pangbayad sa mga matrikula, saan sila kukuha kung saan bibili ng mga projects. Kaya dahil dun sa nakikita kong situation ng family namin, talagang sabi ko, hindi ako pwedeng umasa lang sa kanila. Kailangan umasa din ako sa sarili ko. Dahil kapag umasa lang ako sa kanila, tapos walang-wala talaga sila, pati ako mawawalan. Kasi saan kami kukuha, saan kami hihingi ng tulong. Bagkus may mga parents or may mga relatives naman kami na nakakagaan-gaan. Pero iba pa rin talaga yung sariling pinaghirapan mo. Kasi hindi natin masasabi na at the end of the day, baka meron siyang sumbat. At yun yung kinakatakot ko talaga. Kaya as a breadwinner, hanggat kaya magtrabaho, hanggat kaya pasukan yung mga pagkakakitaan, talagang papasukin natin dahil malaking tulong yun sa araw-araw natin yung panggastos. As a breadwinner, ano kaya yung mga problema kayo na-encounter mo palagi? Yung as a breadwinner na problema, siguro yung talagang, yung parang nasabi ko kanina na kapag wala akong maibigay, ang laking problema na yun, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga kapatid ko dahil aasa nga sila na may maibibigay ako sa ganyang araw. Kaso ako din mismo walang-wala rin. Pero gumagawa ako ng paraan kung talagang mayroong mapaghiraman dyan, kakapalan natin mukha natin para may maibigay sa kanila. At isa pang problema yung hindi nila ma-appreciate kung ano yung naibibigay natin. Hindi ko naman siya isinusumbat, pero parang utang na loob ba naman na andyan si Kuya Ipe, andyan si kapatid ko na si Philip na nakakatulong sa amin, na nakakapagbigay sa amin ng pangailangan namin, na dapat man lang is ma-appreciate nila na hindi lahat ng binibigay ko is nakukuha ko sa madaling paraan. Lahat naman yun is pinaghirapan. Isa rin problema yung hindi nila makita kung ano yung mga pinagagagawa ko para lang magkaroon ng pera na may bibigay sa kanila. At syempre, dahil nga rin sa problema na rin na yan, nagkakaroon din times na yung mga naibibigay ko is parang na nagiging take advantage nila na gumastos sila sa ganito, gumastos sila sa ganyan without knowing na yung pagkuha ko sa perang yun is talagang maraming process or ang dami kong pinagdaanan para makapagbigay sa kanila. Napapansin ko na parang mahirap maging breadwinner. So, ano kaya yung mga realizations mo as a breadwinner? Siyempre, ang mga realizations ko na hindi tayo pwedeng umasa lang sa kung kanino tayo umaasa. Siyempre, as a breadwinner, andyan na yung pagsusumikap, andyan na yung paghihirap at pagiging masipag sa lahat ng bagay, sa lahat ng trabaho na magkakaroon sa atin ng silbi. Kaya dapat lahat ng mga opportunities na dumarating is take lang tayo ng take dahil doon tayo natututo, doon tayo nahubog sa mga darating pang araw na mas magiging matatag tayo para sa pagdating ng malaking hamon sa atin is talagang makakain natin yan. Minsan ba parang na-feel mo na rin ba na parang ayaw mo nang maging breadwinner? Yes, meron yung point na nakakasawa din. Minsan ang hirap din kasi hindi ka nila ma-appreciate. Pero sabi ko nga, kapag tumigil din ako, kapag nawalan ako ng gana na magtrabaho or tumulong sa kanila, andyan pa rin yung awa, andyan pa rin yung care sa kanila na saan sila kukuha ng ganito, saan sila kukuha ng pangbayad sa ganyan. Ang hirap din isipin na kahit gusto kong isipin mo na sarili ko, hindi pwede kasi may mga kapatid tayong umaasa sa atin. Parang nagiging, paano kaya may mga
ginagawa ka ba para sa sarili mo, para makabawi sa sarili mo? Siyempre, dyan na yung part na kada sahod naman, nagtatabi rin tayo ng pera sa atin para makabili ng mga gamit na gusto natin. Pagkain sa labas, mga coffee, ganun. Siyempre, ititreat din natin yung sarili natin kasi deserve naman natin. Kaya yun yung nagiging coping mechanism ko na every time na magkaroon ako, dapat meron ding nakalaan para sa sarili at sa mga gustuhin ko. So, ngayon na na-open mo din yan, so ano namang nararamdaman mo ngayon na na-open mo naman yung pagiging breadwinner mo? Yung na-open kong ito, yung pagiging breadwinner, is talagang gagampanan at talagang ititake ko tong responsibility ko as breadwinner kasi na-realize ko na kapag talaga sumuko ako, walang-wala din kaming aasahan. Kaya sabi ko, hanggat kaya talaga, tutulong ako. Hanggat kaya talaga, magbibigay ako sa kanila. So, ngayong nag-open ka, ano namang naramdaman mo? Siyempre, gaya din ng dati, gaya naman nagdaang araw, natutuwa ako sa mga ganitong activities na nagkakaroon ng time para ma-open yung problema or kung ano man pinagdadaanan ng tao. Kaya sa part ko talaga natutuwa ako sa activity na to dahil nagkakaroon siya ng good impact na wala man ako masabihan sa loob or sa tahanan namin. Meron tong activity na to na naging way para ma-open ko or maibahagi ko yung nararamdaman ko. So, maraming salamat sa pag-open ulit. Maraming salamat. Kagaya na lamang nung kahapon, palagi kong sasabihin sa'yo na lahat ng mga na-open mo sa akin is mag-i-stay lamang dito at hindi ko mag-share sa iba. So, salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat. So, kamusta ka naman ngayon? Ganun pa rin, umuusad at kailangan bumangon sa araw-araw. At syempre, pinipilit pa rin maging masaya kasi yun yung magiging best medicine natin para mas maging happy person. So, kamusta naman yung araw mo? May mga, ano naman yung mga nararamdaman mo ngayon? Siguro nararamdaman ko ngayon pagod kasi sa work. Pero syempre part yun ng everyday natin na lifestyle. Talagang umiikot na lang yung buhay natin sa paggising, work, uuwi, tutulog, gigising, work. Pero okay pa rin naman na overcome pa rin naman. So, ngayon, syempre, ang gagawin na naman natin is i-open mo kung ano yung mga gusto mong i-open, yung mga gusto mong ikwento, kahit ano pa yan, is willing akong makinig kung anong ikikwento mo. At yung mga ikikwento mo is palagi ko na mga sinasabi na walang mali doon. So, saan mo gustong simulan? Siguro yung gusto kong simulan yung sa pagiging student ko rin before. Kasi nakakamiss talaga maging estudyante. Kasi pag once na nakapasok ka na sa working moments or working era, talagang masisilaw ka naman sa pera. Talagang iuubog mo na yung sarili mo kakatrabaho. Pero talagang naiisip ko pa rin na siguro pag nag-aaral ako ngayon, ano kaya yung ginagawa ko, stress pa rin kaya sa research, sa mga assignments. Pero sa part na yon, mas marami talagang happy memories sa school. Kasi syempre parang half of our life naman nasa school na talaga. Tapos yung mga activities, yung mga cheer dance, yung mga role plays, yung mga singing contest at mga PE, ganun. Nakakamiss din siyang gawin. Kasi this past few days talagang ang ginagawa na lang natin sa buhay natin, trabaho, pasok, gising, trabaho. At naiisip ko pa rin na parang ang bilis ng panahon na dati gigising ako papasok sa school. Ngayon papasok na ako sa work. And then yung mga nakasanayan ko dati sa school, ibang-iba na rin ngayon sa nakasanayan ko. Talagang adjustment talaga dahil tayo ngay patanda, hindi tayo pabata. Talaga ang buhay is paabante, hindi patras. Kaya every time may nakikita akong students, nakikita ko yung sarili ko na nakakamiss naman yung mag-aral, nakakamiss yung iniisip mo yung mga assignments, yung mararattle ka. Pero behind all those memories naman talaga is naging mabuting sample yun or naging mabuting step yun para mas maging responsible tayo kung nasan tayo ngayon. And then yung mga happy memories sa school, hindi naman natin yun kaya talagang makakalimutan. Darating lang yung araw na maghiwalay-hiwalay. Pero yung mga friends, yung mga memories doon, talagang nakakit pa rin. And then kapag makakasalubong ko yung mga kaklase ko dati, wala pa rin naman akong nagbago. Talagang may pansinan pa rin. Minsan nakapagkwentuhan pa kung ano yung nangyayari sa work namin ngayon.
Tapos mga teachers din na makakasalamuhan namin sa labas, nagpapansinan pa rin naman. Kasi ang hirap mawala nung bonding or nung connection ng isa't isa, lalo na't may pinagsamahan naman tayo sa school, di ba? So kapag nakikita namin sila sa labas or nakakasalamuha, may connection pa rin naman. Hindi yung nakakailang na iiwas na lang. Kasi parang ang pangit naman tignan ang laswa. Pero talagang kapag may nakikita ako naging part ng college life or senior high school life ko, hindi ko sila iniiwasan ng tingin, nginingitian ko sila. Dahil syempre may mga araw na nagsama-sama kami sa school, may mga memories kami na pagsamahan. Tapos yung mga, siguro yung unforgettable na memories sa school, yung na-guidance, yung mga napagalitan, na zero sa quiz, na zero sa assignments, sa exams. Talagang hindi yun makakalimutan kasi dun yung araw na talagang kinabahan tayo, dun tayo humingi ng tulong, dun tayo parang natatakot na pumasok. Pero look at we now, di ba? Talaga yung mga pinagdaanan natin is na-overcome natin kahit na minsan hindi natin alam kung ano yung mga magiging reason natin para magpatuloy. Minsan dahil sa bully sa school, natatakot na tayong pumasok. Pero dahil nga nagpatuloy tayo, hindi tayo sumuko. Andito tayo kung nasan tayo. Tapos yung mga ceremony sa school, mga Madonna and Child, and then sa nursing naman yung pinning cupping, yung mga Madonna and Child na naging milestone ng buhay para maging ganap na registered midwife kung nasan tayo ngayon. Tapos yung mga events sa school ng mga pageant, yung nakakamiss yung manood ng mga pageant sa GBA, yung mga events sa school na SQUA, yung mga university meet, yung mga nakikita-kita yung mga students sa different universities. Talagang nakakamiss lang siya, pero sabi ko nga, hindi na siya mababalikan. Pero yung memories is nakatago at mararefresh kapag every time na maalala natin yung mga ganyang bagay. Nakikita ko kung paano mo kamiss yung pagiging Talaga. estudyante. Ibang-iba na kasi ngayon kapag talaga nag-work na. So, ano naman yung mga realization mo kaya ngayong nag-work ka na? So, marami. Pero siguro i-share natin kung ano yung kaya. Ang realization ko, kapag nasa school or talagang nag-aaral ka, enjoyin mo lang. Kasi hindi ka pwede magpaka-toxic kakaaral. Kasi kapag ginawa mo yon, sarili mo lang din kawawa. Talagang just go with the flow nga, di ba? Kung ano yung nangyayari everyday, pakisamahan mo, sabayan mo. Kasi kapag na-over-exceed mo yon, talagang mas mahirapan kang sumabay kung ano yung nagiging status nila everyday. Tapos yung sa ano pa ba? Yung mga ano na yung ulit sa saan tayo banda sa tanong mo? Ano yung realization mo ngayong nag-work ka realization. na? And then yung realizations din ko din na hindi talaga madali mag-adjust kapag galing ka sa graduating ceremony na papasok ka bigla sa work na age of 20, makakasalamuha mo age of 30, 40, yung mga ka-work mo is hindi mo na siya ka-age pero kailangan mo mag-adjust. Tapos ang realization ko din na kailangan ibigay mo yung best at yung pagiging responsible student mo sa school kasi yun yung magiging step para maging successful ka in life. Kasi hindi pwedeng maging kampante ka sa pag-aaral. Dapat sabayan mo siya ng focus, sabayan mo ng determination. Kasi hindi lahat naiaasa natin sa magulang dahil hindi laging nandyan sila. Kailangan meron silang may pamana sa atin. At yun yung gagawin natin para hindi sila madismaya sa pag-aaral nila sa atin. Kaya nung naisip ko na yung mga students ngayon, hindi ko naman nila lahat na yung iba is nawawalan na sila ng gana or focus sa schooling. Parang ang sakit sa part na may mga parents sila nagbibigay ng allowances nila, ng mga pangbayad sa fees, sa tuition. Talagang hirap isipin na parang nababaliwala nila kung ano yung naibibigay ng parents nila. And yung isa kong realization din na kung ano yung reason kung ba't nandito ako dahil yun sa schooling ko. Kasi nag-focus ako, sabi ko nag-focus, tapos naging sinunod ko kung ano yung mga payo sa akin before, sinunod ko yung yung tinuturo nila, yung mga natutunan ko sa school, ina-apply ko kung nasan man ako ngayon. Okay, so parang ano kaya yung pagkakaiba ng pagiging estudyante at nag-work na ngayon?
Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba na estudyante, ang isipin mo lang is yung mga workloaded na mga activities, na assignments na binibigay ng mga teachers natin. Even weekends, merong mga pahabol na projects. And then, ngayon, hindi na tayo makakareklamo as a working na. Kasi kung ano man yung naibigay na task sa atin, kailangan gawin talaga. Kasi yun is part ng work. Dahil kapag hindi mo man nagawa yun, talagang may bad effect siya sa work. And then yung sa schooling naman, dati kung iniisip lang natin kung saan tayo kakain after the class, saan tayo pupunta after the class. Ngayon naman, parang wala na tayong time para lumabas or kumain dahil nakabugbog na tayo sa trabaho. So ano naman yung mga ginagawa mo para malesen din yung stress mo? Siguro, number one is every weekends kapag may mga extra money naman, pupunta ako dun sa spa para magpa-massage, para ma-relax din. Kasi ang hirap talaga na nakababad ka lang sa work. Dapat meron ka rin free time or need mo rin mag-pamper para mas maging relax or maging deserve naman ng katawan mo kakatrabaho. So, ngayon na nai-open mo yan sa akin, may mga gusto ka bang idagdag pa? Sa ngayon naman is wala naman na kasi naikwento ko naman na this past few days. Pero natutuwa ako na naibabahagi ko na ng mas maayos at mas magaan yung nagiging experience at ng mga naging pinagdaanan ko before. So, ano naman nafe-feel mo na nakakapag-open ka palagi? Nung una talagang ang awkward kasi parang ang hirap mag-open sa ganito ganyan. Pero nung nasasanay na ako na everyday tayo nagkikita for this activity, hindi ko siya inisip na as activity for the school. Iniisip ko siya as a conversation natin kasi 'di ba? Bihira na lang din tayo magkita. Parang ito yung naging way para mas mag-open tayo sa isa't isa at hindi mawala yung connection natin. So, kagaya na lamang ng mga sinasabi ko palagi sa'yo, na yung mga inopen mo, is hanggang dito lamang yun, at tayo lang makakaalam, at hindi yan masashare sa iba. So, salamat sa pag-open, salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pakikinig. So, magandang gabi ngayon. So, pasensya ka na sa abala. Wala ka naman. Lalo na kakarating mo lang galing sa work. Kamusta naman? Ganun pa rin, nakakapagod talaga sa work pero kinakaya pa naman kasi wala nang choice. Bukas, papasok na naman. Talagang ganun na yung lifestyle at yung circle. Kamusta ka naman mentally, physically? Siguro masasabi ko today is okay naman siya mentally and physically well. Kasi nakaka-adjust na rin naman at sa work din naman nagkakaroon din ng bonding with co-workmates. Okay. So, ngayon is dating gawin pa din. So, i-open mo kung anong mga gusto mong i-open. Kahit random pa yan, kahit nakakatawa pa yan. Willing akong pakinggan kung ano yung mga gusto mong i-open. Dahil andito lang naman ako para pakinggan yun. So, saan mo gustong simulan? Ano yung mga iniisip mo ngayon na gusto mong i-open? Siguro ang inisip ko at gusto ko i-share ngayon yung magiging future ko. Yung kahit na may work na ako, parang na-pressure pa rin ako na what if hanggang dito na lang ako, yung what if yung naibibigay ko sa parents or sa family ko is hanggang doon na lang din. Kaya minsan napapaisip ako rin na what if mag-try din ako mag-abroad ganun. Pero ang daming adjustment na naman kung mag-abroad or mas tataas ako yung pangarap ko kasi iba na yung lifestyle nila sa abroad. Pero malaki din yung income. May advantage at disadvantage talaga. Pero sabi ko nga, kung ano yung gusto mo at willing mong gawin, talagang pwede mong gawin in the right time. Tapos, iniisip ko rin kung itong future ko ba talagang magiging worth it at the end. Kasi yung mga kabatch ko, yes, I know na nag-aaral sila, pero I know din naman na darating sila sa point din nila na maging successful. Kahit na mas naging advance ako sa kanila, napapressure pa rin ako na what if biglang ako lang nauuna pero mapag-iwanan talaga ako ganun. At yung time na natatakot din na baka once na magka-failure is lahat ng pinaghirapan talaga is mawawala in just one click. So, nabanggit mo kanina na gusto mong mag-abroad. So, ano kaya yung inspirasyon mong bakit gusto mong mag-abroad?
siguro yung mas magiging maganda yung buhay ng family ko. Yung mas maganda yung mas malaki yung maibibigay kong support financially. Kasi yun naman yung number one na goal ng mga students na nag-work, talagang need nila mag-abroad kasi talaga mas malaki yung magiging financial help nila sa family. And syempre, mas magiging malaking tulong yun sa pag-aaral ng kapatid ko, lalo na mga college na sila. And then yung everyday needs, financial needs, at yung mga bills na kailangan bayaran is parang madali na lang siyang bayaran kapag nasa abroad. Kasi inisip ko talaga na mas magiging maganda yung future ko kapag nasa abroad. Kasi yung salary pa lang nila, parang doble na talaga yung sahod na makukuha nila compare dito. And then yung lifestyle na rin at makaka-adjust na rin na kapag siguro umalis ako dito, parang makakalimutan ko rin yung mga past or mga naging bad memories na nangyari sa akin dito. So, ano kaya yung mga bagay na ginagawa mo para ma-cope up yung mga iniisip mo, kagaya na lamang ng nape-pressure ka? Ano kaya yung mga ginagawa mo? So, syempre yung number one, need din natin magpahinga. So, natutulog muna tayo para mas makarelax yung pag-iisip. And then number two, talagang kailangan natin lumalabas tayo para mas makaramdam ng rest or syempre magkaroon tayo ng peace of mind na kapag labas natin, nakakasalamuhan tayo ng mga kaibigan natin, na-open natin yung mga hindi natin ma-open sa family natin. So parang mas nagiging open yung system natin, yung mga friends natin na naibabahagi natin yung mga nararamdaman natin sa kanila. So, ano naman yung pangarap mo para sa sarili? Siguro ang number one pangarap ko na sa sarili ko is makapag-travel in different countries and in different places na trending sa social media na mga dati pinapangarap ko lang puntahan, na gusto ko talaga mapuntahan at ma-experience kung paano yung magiging lifestyle nila at that place. Tapos gusto ko rin na ako mismo makatapak sa lugar na yun. So, ngayon na na-open mo yan, anong nararamdaman mo naman ngayon? Siyempre sa araw-araw nating pagkikita at pag-uusap na na-open ko yung feelings ko. Talagang everyday nagkakaroon siya ng step na mas nagiging comfortable ako na mag-open sa ibang tao na hindi pala siya limited, na hindi pwede porket lalaki ka, na porket babae siya, na hindi na valid kung anong feelings niya. So mas nagiging better yung feelings ko ngayon kasi nagkakaroon ako ng open system na gaya niya. So, may gusto ko pa bang sabihin? May gusto ko pa bang Sa ngayon, wala pa naman na kasi physically and mentally health naman tayo. So, kagaya na lamang ng palagi kong sinasabi na lahat ng mga kwento mo is andito lang naman sa atin yun at hindi masashare sa iba. At kung meron ka mang sabihin ulit, hindi naman ako pakinggan ulit yun. So, maraming salamat sa pag-open Salamat. at maraming salamat sa pagtitiwala. Umaga, Yes, good morning din. kamusta naman yung araw mo ngayon? So far, wala pa naman nangyayari Wala pa kasi naman. syempre maayos naman yung busy natin. Maayos naman yung business. So, ngayon na day off mo. So, ano naman yung mostly nang ginagawa mo kapag day off mo? Syempre, number one, kada gabi, ina-off ko na yung mga alarms para talagang makatulog tayo ng mas mahaba. Kasi syempre kapag nasa work tayo, siguro 6 to 8 hours lang ang tulog natin. Pero kapag day off talaga, lahat ng alarms natin, in-off natin para makarest tayo ng within 10 hours to 11. Ganun. Talagang sa tulog pa lang nakabawi ka na. Parang ang saya na ng day off. Kompleto naman yung tulog. Yes, okay naman. So, ngayon, syempre, ano kaya yung mga gusto mong ikwento ngayon? Saan mo gustong simulan? Ano yung mga gusto mo i-open? Kahit random man yan, is willing talaga akong pakinggan. So, saan mo gustong simulan yung kwento mo? Siguro ngayong araw may kikwento ko yung about sa paghirap ko din in financial before. Siyempre, na-experience ko yung lalapit kami sa relatives namin para humingi ng tulong para sa pangbayad sa ganito, sa ganyan. Pero yung pinakamasakit na part is yung hindi sila makakapagbigay man sila pero mayroong ang dami pa ring salita. Kumbaga makakarinig ka pa naman hindi magagandang salita, which is at the end naman is magbibigay naman sila. So naisip ko bakit hindi na lang nila ibigay ng kusa, or syempre babayaran naman, nangako naman tayo magbabayad. Tapos meron din yung time na
kapos din sa budget na humingi tayo ng mga tulong sa ating mga kaibigan na nakapagbigay naman kahit sa maliit na paraan. Talagang malaking tulong yun sa atin. And then, syempre, pumapasok din tayo as part-time worker doon sa palengke. Every time na wala tayong pasok, syempre, nagkakaroon tayo ng part-time job para makakuha ng pang-alawan sa pang-araw-araw na pasok. And then, yung mga expenses din dati sa bayaran sa school, na hindi mo na maisip kung saan mo siya hinugot, kung saan mo siya kinuha para may bayad. Parang talagang naniniwala tayo sa God will provide, na darating tayo sa araw na hirap tayo kung saan tayo mamroblema kumuha ng pambayad. And then, biglang boom, talagang okay na, settled na, magugulat tayo na isang araw, saan tayo kumuha ng pambayad na lang. Parang gano'n na. Ano kayong mostly na ginagawa mo para maging okay ka? At ano kayong mostly na mostly na ginagawa mo para mamanage mo yung financial problem na nararanasan? Siguro talaga number one is magtipid. Kapag hindi naman talaga kailangan yung bagay na yun, is pinagsasantabi ko muna. Siguro saka ko na yung maibibili kapag talagang okay naman sa financial. And syempre meron din na magtipid din sa pagkain, kung ano lang yung pwede at kayang bilhin sa pera. Talagang yun yung number one na pinapriority natin. And nililimit din natin yung paggastos sa labas, na hanggat busog pa naman, syempre okay na yung makipag-banding pero iniwasan na rin yung gastos. So, ano namang nararamdaman mo kapag naisip mo yung financial problem mo? Syempre, naisip ko yung hirap. Pero mas naisip ko yung inspiration na hindi tayo pwede na hanggang doon lang. Hindi pwedeng na kung ano yung na-experience natin before is mag-stay tayo doon. Dapat we need parang glow up kumbaga, na gawin natin inspiration yung mga hirap na yon para talagang mas makatulong yon sa pagiging responsible natin as a human being dito sa buhay natin. And syempre yung realization ko din doon na hanggat mayroon tayo, magtabi tayo kasi hindi natin alam yung days na mawawalan or magagapos tayo sa financial. So, ngayon naman na, di ba, nakwento mo sa akin na nagka-work ka. So, ano naman yung pinagkaiba dati na may financial problem ka at ngayon na meron kang trabaho? Siguro dati, every time na mag-grocery or mga malengke, binabudget natin yung pera natin. Pero ngayon, talagang nakaka-experience na tayo na kukuha na lang dyan, kinukuha na lang kung ano yung mga kailangan natin at gusto. Kasi hindi na natin iniisip kung magkano yun or kakasya ba yung pambayad natin, kakasya ba yung perang dala natin. Which is, ang laking blow up nun kasi dati talagang binabudget lang. Ngayon, nakakaluwag-luwag na. Nabibili na rin yung mga bagay na pinapangarap lang natin magkaroon. Dati, nakakain na rin natin yung mga foods and drinks na nakikita lang natin sa stories ng ibang tao. And then, masaya ako dahil unti-unti nakakaluwag-luwag at hindi tayo na-stuck kung saan tayo man dati. Ano kayang nararamdaman mo ngayon na meron ka ng trabaho? Siyempre, super thankful and blessed talaga kasi ang hirap talaga makapaghanap ng trabaho ngayon. Pero dahil sa awa ng Diyos, siyempre, malakas tayo kay bro. Nabiyayaan na naman tayo ng trabaho kahit nakaka-graduate at nakakapasa pa lang natin. Ano kaya yung natutunan mo dati nung nakakaranas mo ng financial problem? Siguro ang number one na natutunan ko talaga yung every opportunities na dumarating, talagang kailangan natin i-grab. Kailangan natin i-take advantage yun para talagang mas magka-earn tayo ng money. Siyempre, hindi lahat ng araw is nakakaginhawa tayo. May mga 0 days talaga na talagang walang-wala tayo. Pero siyempre, ang realization ko naman doon, hanggat kaya magtabi, magtatabi tayo. Hanggat kaya i-manage, hanggat kaya i-budget, ibabudget natin yung financial natin. Nakakatuwa yung lesson na napulot mo nung experience mo yung financial problem at ngayon na nag-work ka na. So, may gusto ka pa bang sabihin? May gusto ka pa bang idagdag? Sa araw naman na ito is okay naman na yun kasi Okay. everyday talaga ang pag-usap natin is nasi-share ko na lahat na mga nangyayari sa akin this past few days. So, syempre, nakakatuwa lamang na isipin na nakapag-open ka. Palagi ko namang sinasabi sa'yo na nandito lang talaga yung mga ino-open mo
kahit random pa yan, kahit gaano pa kalalim o kalungkot yung ikikwento mo is handa akong pakinggan. So, maraming salamat sa pag-open. Maraming salamat din sa Maraming salamat din sa pagtitiwala. Magandang umaga. And then, Kamusta ka naman ngayon? ganun pa rin, maayos pa rin naman ang gising. So, ngayon na pang 8 days na natin. Yes. Ano namang nafe-feel mo? Siyempre, mas nagiging comfortable na lang ako na magkwento sa mga kaibigan ko rin na hindi na nakakaisip ng judgment. Ganun. So, kamusta naman yung tulog mo? Kamusta Okay naman yung naman. araw mo? Nakapagpahinga naman kasi siyempre, di ba, Sunday kahapon, nabawi naman yung tulog. Diba? So, ngayon, is natin gawin pa din. Ano kaya yung mga bagay na random thoughts? Anong gusto mong ikwento? Anong nararamdaman mo ngayon na gusto mong Yes. i-share? Kahit random pa yan, willing akong pakinggan. Siguro yung nami-miss ko yung RLE duties or yung duty sa hospital, RHU, and barangay. Yung nasa student mode pa tayo dati as a student midwife. Siyempre, andyan yung mga duty natin sa hospital. Mga experience na doon tayo first experience ng mga hands-on duties, mga OR, delivery, and emergency cases. Siyempre, nakakamiss din yung magkakasama kayo magkakaibigan sa isang transient or sa isang boarding. Tapos, kinaumagahan, mag-agawan sa plancha para sa pagplansya ng uniform dahil nga sa duty natin. And siyempre, meron din yung pagod sa duty na inuutusan tayo ng mga seniors natin, which is part naman talaga siya para mas mas matuto tayo dun sa knowledge na yun. And nakakamiss din yung mga times na mag-demo ka sa school na sa sarili mo is parang kaya mo na perfect mo na. And then kapag nasarap ka na ng CI, di ba? Parang nawawala ka na ng taglock. Nakakamiss din yung mga times na yung paglilinis kayo sa grounds, yung may mga arili, yung mga nahuli yung stories nyo na naka-uniform. Siyempre may mga parusa yon, which is naging step yon para mas maging responsible kami dahil hindi lahat ng bagay na masaya, na lahat ng bagay na nagiging nakakatuwa sa iyo na mali is hindi mabuti. Kaya yung mga consequences na yan is naging part yun sa amin para mas maging mahubog kami kung nasan kami ngayon. And syempre meron din dyan yung laging biyahe dahil sa duty. Kahit nakakagaling mo lang sa school, di ba? After na schooling, need mo mag-duty kasi 11-7 yung next na duty mo. Tapos kinaumagahan, puyat. Doon ka naman makakabawi ng tulog mo. And then sa gabi, babalik na naman sa duty. Pero dahil nga sa process na yon, kung nasan man tayo ngayon, malaking tulong yon na naging advantage sa atin yan and benefits. Kasi kung hindi natin na-experience yung mga yon, wala tayo mga knowledge ngayon. Kasi dahil din sa mga hirap na pinagdaanan natin dati, is malaking tulong yon na magagamit natin at may apply natin kapag naging professional na tayo. At doon naman ako naniniwala na totoo pala yun. Kasi na-realize ko this na nag-work na ako, malaking tulong pala na nakaalala yung CI natin sa atin. Na lahat ng tinuturo nila, kailangan natin isa ulo, matandaan at isa puso kasi yun yung mga bagay na everyday na ginagawa natin kapag nag-work na tayo sa hospital. And syempre meron din yung mga program sa school na nakakamiss. Syempre na-try din natin maging candidate or representative na section as a Mr. and Mrs. Jams that batch nung nasa college pa tayo. And that experience was so unforgettable kasi syempre then haharap ka sa maraming tao na kinakabahan ka, harap ka sa maraming students na hindi mo alam kung magkamali ka, ma-judge ka. Pero syempre, sinet aside natin yung hiya. Kailangan natin i-boost yung confidence natin kasi as a representative, kailangan natin na i-present yung sarili natin doon. And syempre, nakasama din kita doon sa pageant na yun eh. And then syempre, marami pa. And then yung times na maghabulan kayo during enrollment, paunahan magpa-perma ng clearance, paunahan na makapunta sa clinic para magpa-dental check-up, paunahan sa mga duties na kapag malilate ka na, kailangan makahabol sa 7 to 3 p.m. And then kapag overtime naman, pinapanalangin natin na wala nang dumating na mga patient kasi syempre out na natin. Tapos may mga
case talaga na biglang darating at hahabol pa in times of our duty. So, as a healthcare professionals and provider, syempre need natin i-cater yan. And marami pang iba na mga tampuhan with classmates or with our co-students na nagdi-duty din. Mga different schools, mga different students na from other school na namimit natin na nagiging end is friendship. Talagang may mga nagiging friends tayo na from other school like Lorma, like UCC and other school na may medicine. And then doon natin na i-share kung ano yung mga experience nila sa school nila, sa experience natin sa school natin, and napagko-compare natin at meron mga similarities and syempre meron din mga pagkakaiba na yung mga process or nakasanayan nila sa school nila is hindi natin ginagawa sa atin. And meron din mga ginagawa natin na sa kanila is hindi naman nila ginagawa. So marami talagang pagkakaiba in different schools. Pero sabi ko nga diba, kahit na magkakaiba yung mga schools namin, nag-end siya as a friendship na kahit na in a little time or little days na nagsama kami sa duty, mas nakilala namin in short way yung isa't isa na lahat kami is may mga pangarap, lahat kami gusto maging professionals, lahat gusto makapagtapos. Kasi syempre wala namang students na pumasok lang para sa pang sarili niya. So lahat kami talaga may mga pangarap kung bakit nandun tayo. So, napansin ko talaga na talagang na-miss mo yung RLA duty at Yes. yung college memories. Yes. So, sa lahat ng mga inopen mo na pinaka yung mga unforgettable memories, saan doon yung pinaka unforgettable talaga na memories na hindi mo makakalimutan? Yes, siguro yung unforgettable memories na dyan is yung first time ko mag-handle ng delivery. Siyempre as a male midwife, walang tiwala yung mga patient natin na baka hindi ko kayanin kasi lalaki ako. Pero yung first patient ko talaga is buong puso niya nagtiwala at confident ako na magagawa ko yung hands-on na duty ko at that time. And nakapag-hila ako ng baby, nakapag-cord ako, nakapag-hila ako ng placenta, nakapag-suture ako, and others. Siyempre yung mga experience na yan talagang kinikip ko as a first timer and as a student kasi at the age of 19 mag-duty na tayo, age of 19 or 18 ata, di ba? Parang hindi pa tayo matured sa isip natin, pero that day talagang unforgettable moment yung makapagpaanak tayo ng safe tapos good delivery pa, di ba? Pasok siya sa cases natin at nakatulong din yun sa cases natin for the board exam. So, nasabi mo kanina na ikaw, parang male Yes. midwifery ka. So, ano kayong realization mo na lalaking midwifery ka? Siyempre, as a male midwifery, talagang first choice ko to. Kasi dahil nga si mama is midwife din, talagang nakikita ko kung ano yung mga trabaho niya na inspire ako na kaya din kaya ito na lalaki. Kaya din kaya ito ng other genders na ginagawa ng babae. So sabi ko, what if we try ko mag-midwifery? So dati, nursing ang gusto ko kaso nung na talagang na-inspire ako kay mama dahil nga midwife din siya. Nung una mahirap kasi maraming mga hindi naniniwala na bakit midwife kinuha mo, na bakit midwifery course mo, kasi nga lalaki ka. Pero sabi ko nga diba, may mga times talaga na hindi natin kailangan ng other judgment na iba or other comments ng iba kasi wala naman sila mayambag sa atin. So pasok na lang sa kanan, labas sa kaliwang pen. So ganun na lang nagiging set up. And then syempre, as a male midwife naman na ngayon, mahirap pa rin kasi kahit na may license or professionals na tayo, hindi pa rin natin ma-build yung communication or yung confidence ng patient natin kasi hindi pa talaga totally na nagiging normal sa Pilipinas na may mga lalaking midwife, which is good din naman kasi talagang may mga babae din na work is pang lalaki, meron din mga lalaki na work is mga pang babae. Kagaya na lang ng mga security guards, we have female security guards na rin, mga bombero na akala natin pang lalaking trabaho lang, police, na ngayon ay may mga babaeng nag-work na rin. So ganun din sa midwifery, na kahit na pang babaeng trabaho siya, pinasok ko siya kahit na maraming mga concerns or comments na may babato sa akin is talagang pinagsawalang bahala ko na lang. So, paano mo naman na-manage yung ganong style na parang ang tingin nila sa'yo is parang kakaiba kasi para kang
di ba mostly naman kasi is babae naman yung girlfriend. Yes. Ano naman yung naramdaman mo? Nung una talaga is parang gusto ko pa mag-back out. Kaso sabi ko wala na, okay na to, bayad na lahat, so kailangan ituloy na. And then that time habang tumatagal talagang nagkaka-hands-on experience na tayo sa duty sa hospital. Doon ko na na-experience na bawal na sumuko kasi malayo na tayo, malayo na narating natin, marami na tayong na-experience. So sabi ko, kung ano man sabihin ng iba, talagang papasok na sa kanan, lalabas sa kaliwa. Wala na akong pakialam. Basta, as long as supportive and nakasupport yung parents and friends ko, tinutuloy ko kung anong gusto ko. So, ngayon naman na na-open mo yan, ano naman yung nararamdaman mo? Siyempre, mas nagiging open na ako ngayon kasi in this 9 days or 8 days natin nakita, talagang tuwang-tuwa ako na nasasanay na ako mag-open sa mga friends ko. Hindi ka naman na ba nahihiya? Hindi naman. Hindi. So, kamusta ka naman? Ano namang nararamdaman mo? Okay na naman? Yes, okay naman na ngayon. So, syempre, palagi ko namang sinasabi sa'yo, almost, ngayon, 8 days na natin, yung mga kinento mo, dito lang. Dito lang sa lugar na to, at hindi yan masyadong sa ibang tao. Salamat sa pag-open, salamat sa pagtitiwala, at kung meron ka mang gustong sabihin, isang dito lang naman ako para i-open. Maraming salamat. Maraming sa pag- salamat.